Magpanggap kang inaaresto kita. Iyan ang biglang bulong sa akin ng isang agent ng NBI habang nakapila kami sa airport ng NAIA. Doon ko natuklasan ang isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Ang sarili kong anak na si Paolo, kasabwat ang asawa niyang si Vanessa, ay nakuha akong pagtangkaan ng buhay. Kitang-kita ko sa surveillance camera kung paano nila lalong hinaluan ng lason ang bote ng tubig ko. Sa halip na magwala, sumunod ako sa agent na parang isang tunay na kriminal. Nagkunwari akong walang alam at itinuloy namin ang bakasyon sa bansang Italia. Hinayaan ko silang maniwala na tagumpay ang kanilang masamang plano, habang ako naman ay dahan-dahang inihahanda ang sarili kong bitag para sa kanila. Makalipas ang ilang oras, sa gitna ng naggagandahang tanawin sa Tuscany, narinig ang nakakangilong tunog ng mga posas. Nakita ko ang biglang pamumutla ni Paolo habang nagsisigaw sa takot si Vanessa nang paligiran kami ng mga awtoridad. Ang utang nilang 40 milyong piso ay nauwi sa rehas na bakal. Bago ko ituloy ang kuwentong ito na sadyang nakakadurog ng puso, maaari bang mag-comment muna kayo kung saang lungsod o probinsya kayo naroroon? At anong oras nyo ito pinapanood ngayon? Nakaupo ako rito sa loob ng malamig at tahimik na opisina ng NBI habang pinapanood ko ang paulit-ulit na paggalaw ng aking anak sa video. Tila huminto ang mundo ko. Ang isip ko ay biglang naglakbay pabalik sa mga nagdaang taon. Doon ko napagtanto na ang buhay ay hindi pala nasusukat sa dami ng pera sa bangko. Ako si Ricardo. Sa edad na 55, marami ang tumitingala sa akin. Nakapagtayo ako ng 3 malalaking kumpanya mula sa wala. Nalampasan ko ang mga krisis sa ekonomiya ng Pilipinas. Nakapag-ipon ako ng sapat na kayamanan na kahit ang mga apo ko sa tuhod ay hindi na kailangan pang magtrabaho. Akala ko noon, sapat na ang maging mabuting provider. Akala ko ang paglalagay ng pagkain sa mesa at pagpapadala sa mga anak sa mamahaling paaralan ay sapat na para tawaging tagumpay. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan, may isang malaking pagkakamali akong nagawa. Masyado akong naging abala. Nakatutok ang aking mga mata sa computer, habang ang mga mata ng aking pamilya ay nakatutok sa akin. Naghihintay ng aking atensyon. At doon pumasok ang alaala ni Maria, si Maria, ang aking asawa sa loob ng 28 taon. Siya ang tunay na ilaw ng aming tahanan. Siya ang humahawak sa aming pamilya habang ako ay abala sa paghahabol ng mga kontrata at kliyente. 6 na buwan na ang nakalilipas nang kinuha siya ng kanser. Isang malupit na sakit. 6 na buwan ang ibinigay ng mga doktor para lumaban kami. Pero 4 na buwan lang ang itinagal niya. Napakabilis, parang kailan lang. Magkasama pa kaming nagpaplano para sa aming pagtanda. Sariwa pa sa aking isipan ang kanyang huling sandali sa ospital. Ang amoy ng gamot, ang tunog ng makinang bumibilang sa bawat tibok ng kanyang puso. Mahina na siya noon. Ang kanyang balat ay tila papel sa nipis. Pero laging may ningning sa kanyang mga mata tuwing titingin siya sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. Napakahigpit. Tila ayaw niyang bumitaw kahit alam niyang tinatawag na siya ng kabilang buhay. Ang sabi niya sa akin, "Ricardo, pangako, ayusin mo ang relasyon mo sa mga bata. Huwag mong hayaang ang trabaho na lang ang maging buong mundo mo. Pangako." Isang salita na napakadaling bitawan. Pero sa pagkakataong iyon, napakabigat dalhin. Umiyak ako na parang bata sa harap niya. Doon ko naramdaman ang lahat ng pagsisisi. Naalala ko ang mga hapunan na hindi ko nasipot dahil sa meeting. Naalala ko ang mga birthday ni Paolo na cellphone lang ang kaharap ko. Si Maria ang laging nandoon para humingi ng paumanhin para sa akin. Si Maria ang laging gumagawa ng paraan para hindi magtanim ng sama ng loob ang aming mga anak nang mawala siya. Ang aming malaking bahay sa Forbes Park ay naging napakatahimik. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng kanyang kawalan. At higit sa lahat, doon ko nakita ang malaking pader sa pagitan ko at ng aking anak na si Paolo. Si Paolo, ang aking kaisa-isang anak na lalaki. Mahal ko siya,
pero hindi ko alam kung paano siya kausapin. Hindi ko alam kung ano ang kanyang mga pangarap. Dahil ang lagi kong itinatanong sa kanya ay tungkol lamang sa negosyo. Kaya naisip ko, itong biyahe sa Florence. Ito ang paraan ko para tuparin ang huling hiling ni Maria. Pangarap ni Maria na makita ang ganda ng Italia. Gusto niyang maglakad sa mga kalsada ng Florence habang hawak ang aking kamay. Hindi na niya iyon nagawa. Kaya kahit wala na siya, dinala ko ang kanyang alaala sa biyaheng ito. Gusto kong gamitin ang 2 linggong ito para makilala muli si Paulo. Gusto kong maging ama sa kanya, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang magulang na handang makinig. Iyon ang dahilan kung bakit narito ako sa airport. Iyon ang dahilan kung bakit gumastos ako ng malaki para sa first class na biyahe. Para sa akin, ito ay hindi lang bakasyon. Ito ay isang misyon. Ang misyong ibigay ang atensyong hindi ko na ibigay noon. Pero habang tinitingnan ko ang bote ng tubig sa monitor ng NBI, ang puso ko ay tila pinipiga. Bakit Paulo? Bakit mo ito nagawa? Isinalin ko ang lahat ng tiwala ko sa kanya sa biyaheng ito. Akala ko, ang pagpayag niyang sumama ay tanda na gusto rin niyang magkaayos kami. Akala ko, ang kanyang mga ngiti ay tunay. Ngunit ayon sa NBI, ang aking anak ay baon sa utang. 40 milyong piso. Isang halaga na para sa akin ay madaling bayaran, pero para sa kanya ay naging dahilan para maging isang halimaw. Ang hirap paniwalaan. Ang sarili kong dugo at laman ay naghihintay na lamang na ako ay mawala para makuha ang kanyang kalayaan mula sa utang. Naalala ko tuloy ang babala ni Maria tungkol kay Vanessa. Sabi ni Maria noon, "Ricardo, mag-ingat ka kay Vanessa. Ang babaeng iyon ay parang linta. Hindi niya mahal si Paulo. Ang mahal niya ay ang pangalan natin. Ang mahal niya ay ang posisyon natin sa lipunan." Binalewala ko ang babalang iyon. Akala ko ay nagiging mapanghusga lang si Maria. Ngayon, habang pinapanood ko ang video kung saan magkasabwat ang dalawa, nahihiya ako sa aking asawa. Maria, patawarin mo ako. Hindi lang ako naging pabayang ama. Naging bulag din akong asawa. Ang biyaheng ito na dapat ay magiging tulay para sa aming pagkakasundo ay naging daan pala para sa aking katapusan. Sa bawat ngiti ni Vanessa, sa bawat pag-alalay ni Paulo sa aking braso, may nakatagong patalim, napakasakit isipin, na ang huling hiling ng aking asawa na pag-isahin ang aming pamilya. Ang siya palang maglalantad kung gaano na kami kawasak, ngunit hindi ako susuko. Kung ito ang huling pagkakataon na ibinigay sa akin, gagawin ko ang tama. Hindi ko hahayaang mauwi sa wala ang sakripisyo ni Maria. Tutuparin ko ang aking pangako sa kanya, pero sa paraang hindi ko inaasahan. Dahil kung ang pagmamahal ay hindi sapat para itama ang aking anak, baka ang katotohanan ang magligtas sa kanya. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko si Agent Santos. Ang aking desisyon ay buo na. Tutuloy kami sa Italia. Itutuloy namin ang bakasyong ito. Gusto kong makita hanggang saan ang kayang gawin ng aking anak. Gusto kong makita kung may natitira pa bang kabutihan sa kanyang puso. At kung kailangang dumaan ako sa panganib para lang malaman ang katotohanan, gagawin ko. Dahil sa huli, ang pangako ko kay Maria, ang pinakaimportante sa lahat, hindi ko nahahayaang muling mapako ang aking salita, kahit na ang kapalit nito ay ang pagdurog ng aking sariling puso. Habang nakatitig ako sa monitor ng NBI, tila bawat segundo ng video ay isang sampal sa aking mukha. Nakikita ko si Paulo, ang aking anak, at si Vanessa, ang babaeng itinuring kong sariling anak. Doon ko naramdaman ang isang napakabigat na pagsisisi. Isang pagsisisi na tila sumasakal sa akin. Bigla kong naalala si Maria, ang aking butihing asawa. Naalala ko ang mga gabing magkasama kaming nagkakape sa beranda ng aming bahay, doon sa gitna ng katahimikan ng gabi. Madalas siyang maglabas ng kanyang saloobin. "Ricardo," tawag niya sa akin sa mahinang boses. May iba akong nararamdaman kay Vanessa. Noon, tuwing sasabihin niya iyon, tinatawanan ko lang siya. Sinasabi ko sa kanya na masyado lang siyang mapagbantay.
Sinasabi ko na baka hindi lang siya sanay na may bagong babae sa buhay ni Paulo. Maria, hayaan mo ang mga bata, sagot ko pa noon. Masaya si Paulo sa kanya. Iyon ang mahalaga. Ngunit si Maria, na may matalas na pakiramdam ng isang ina, ay hindi tumigil. Mayroon siyang tinatawag na kutob. Isang kutob na hindi nagkakamali. Ngunit ako, sa aking katigasan ng ulo, ay mas piniling maniwala sa nakikita ng aking mga mata kaysa sa nararamdaman ng puso ng aking asawa. Naalala ko ang isang hapunan. 2 taon na ang nakalilipas. Nagdiriwang kami noon ng anibersaryo ng aming kumpanya. Si Vanessa ay nakasuot ng napakagandang damit. Napakaganda niya, napakamagalang. Pero napansin ni Maria ang mga maliliit na bagay. Ikinuwento sa akin ni Maria pagkatapos ng hapunang iyon kung paano magtanong si Vanessa tungkol sa aming mga ari-arian. Hindi lang ito simpleng kuryosidad. Ito ay parang isang imbentaryo. Alam mo Ricardo, sabi ni Maria sa akin habang nag-aayos kami ng higaan, tinanong niya ako kung sino ang humahawak ng mga titulo ng lupa natin sa Tagaytay. Tinanong din niya kung mayroon na ba tayong huling habilin o will. Naalala ko na uminit ang ulo ko noon. Ano naman ang masama doon, Maria? Tanong ko. Bahagi na siya ng pamilya. Normal lang na magtanong siya. Humarap sa akin si Maria. Malungkot ang kanyang mga mata. Iba ang paraan ng pagtatanong niya, Ricardo. Hindi siya nagtatanong dahil sa malasakit. Nagtatanong siya dahil nagbibilang na siya. Nagbibilang na siya ng yaman na hindi pa sa kanya. Nagbibilang. Isang salita na binaliwala ko noon. Ngayon, dito sa silid na ito, nakikita ko na ang katotohanan. Tama si Maria. Maling-mali ako. Napakaliit ng tingin ko sa kanyang kutob, habang napakalaki ng tiwala ko sa isang taong ngayon ay nagtatangka sa aking buhay. Naalala ko rin noong may sakit na si Maria, noong mga huling buwan niya. Habang nahihirapan siya sa kanyang gamutan, si Vanessa ay laging naroon. Akala ko noon ay dahil sa pag-aalaga. Akala ko ay dahil sa pagmamahal. Pero, minsan, narinig ko silang nag-uusap ni Paulo sa labas ng kwarto ni Maria. Hindi ko narinig ang buong usapan, pero may mga salitang tumatak sa akin. 40 milyon. Iyon ang narinig kong binanggit ni Vanessa. Kailangang masiguro natin ang pirma ni Papa bago lumala ang lahat. Nang tanungin ko si Maria kung may nasabi ba si Vanessa sa kanya, tumango lang siya ng mahina. Sinubukan niyang tanungin ako tungkol sa life insurance ko, Ricardo, mahinang sabi ni Maria, habang ako ay nahihirapang huminga. Ang iniisip niya ay ang pera na makukuha niyo kapag wala na ako. Diyos ko, paano ko naging bulag ng ganoon katagal? Paano ko hinayaang makapasok ang isang lobo sa aming tahanan? Isang lobo na nagdadamit tupa. Ang mas masakit pa ay ang makitang ang sarili kong anak ay nagpadala sa ganitong uri ng kasamaan. Si Paulo, ang batang pinalaki namin ni Maria nang may takot sa Diyos. Ang batang itinuro namin na maging tapat at mapagmahal. Ngayon, kitang-kita ko sa screen kung paano niya hinaluan ng lason ang tubig ko. Ginagawa niya iyon habang nakangiti pa kay Vanessa. Parang wala lang. Parang hindi niya sariling ama ang kanyang pinapatay. Naisip ko, kung naririnig ko lang ang boses ni Maria ngayon, siguro ay wala siyang sasabihing, sabi ko na sa iyo. Hindi ganoon si Maria. Siguro ay hahawakan lang niya ang kamay ko at sasabihing, nandito na ang katotohanan, Ricardo. Kailangan nating harapin ito. Napakasakit tanggapin. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Sinasabi ko sa sarili ko, sana nakinig ako. Sana ay hindi ko binaliwala ang mga luha ni Maria noon. Sana ay mas naging mapanuri ako. Ngunit tapos na ang lahat. Hindi ko na maibabalik ang panahon. Ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay itama ang aking pagkakamali. Hindi ko nahahayaang magpatuloy ang kasamaang ito. Inisip ko ang 40 milyong pisong utang ni Paulo. 40 milyon. Isang malaking halaga. Pero hindi sapat para ibenta ang kaluluwa ng isang tao. Hindi sapat para pumatay ng sariling magulang. Doon ko napagtanto na si Vanessa
ang nagtanim ng binhi ng kasamaan sa isipan ni Paulo. Siya ang dahan-dahang lumason sa pagmamahal ng aking anak para sa akin. Ginamit niya ang kahinaan ni Paulo. Ginamit niya ang utang. Ginamit niya ang takot. Ngayon, ang lahat ng mga babalang binaliwala ko noon ay tila mga piraso ng puzzle na nabubuo na sa aking harapan. Ang mga kakaibang tingin ni Vanessa, ang madalas na pagtatanong tungkol sa aking kalusugan, ang mga biglaang paglalambing ni Paulo na may kasamang hiling para sa pera, lahat ng iyon ay mga babala. Mali ako. Maling-mali ako. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa kisame ng opisina ng NBI. Parang nararamdaman ko ang presensya ni Maria sa aking tabi. Parang naririnig ko ang kanyang mahinang bulong. Magpakatatag ka, Ricardo. Gawin mo ang tama para sa ating pamilya. Dito. Sa sandaling ito, nagdesisyon ako. Hindi ko hahayaang manalo ang kasakiman. Kung kailangan kong maging matigas para mailigtas ang natitirang dangal ng aming pamilya, gagawin ko. Tutuparin ko ang aking pangako kay Maria. Poprotektahan ko ang aming mga anak, pero poprotektahan ko rin ang katotohanan. Magsisimula na ang tunay na laban. At sa pagkakataong ito, hinding-hindi na ako magiging bulag. Nakatingin ako kay Agent Santos. Ang aking mukha ay tila bakal sa tigas. Alam ko na ang dapat kong gawin. Ang bawat hakbang ko mula ngayon ay para sa katarungan, para kay Maria, at para na rin sa kaligtasan ng kaluluwa ng aking anak. Hindi pa huli ang lahat. Maaaring huli na para sa aming bakasyon, pero hindi pa huli para sa pagtutuwid ng landas. Haharapin ko ang lobong ito. Haharapin ko ang katotohanan. At sa dulo ng lahat ng ito, umaasa ako na kahit papaano, magagawa kong tingnan muli ang aking sarili sa salamin nang walang halong hiya. Dito sa loob ng maliit at malamig na silid ng NBI, tila bawat hininga ko ay may kasamang bigat. Nakaupo ako sa tapat ni Agent Santos. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay puno ng simpatiya. Ngunit mayroon ding katotohanang masakit tanggapin. Inilapag niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Isang manipis na folder. Pero ang laman nito ay sapat na para gumuho ang aking mundo. Mang Ricardo, tawag niya sa akin sa mahinahong boses. Kailangan nating pag-usapan ang dahilan. Ang tunay na dahilan kung bakit ito ginagawa ng anak niyo. Huminga ako ng malalim, tumingin ako sa kisame. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ugong ng aircon at ang tibok ng sarili kong puso. Ano iyon, Agent Santos? Tanong ko. Bakit? Bakit kailangan umabot sa ganito? Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Dahil sa pera, Mang Ricardo. Pero hindi lang basta pera, dahil ito sa utang. Utang. Isang salitang napakakaraniwan. Pero sa pagkakataong ito ay naging isang hatol ng kamatayan. Ikinuwento sa akin ni Agent Santos ang lahat. Napag-alaman ng kanilang investigasyon na ang aking anak. Ang aking kaisa-isang lalaking si Paulo ay baon sa utang sa mga loan sharks. Mga taong nagpapautang na walang lisensya. Mga taong walang awa. Mga taong mas masahol pa sa mga hayop kung maningil. At ang halaga? 40 milyong piso. 40 milyon. Inulit ko ang numerong iyon sa aking isipan. 40 milyong piso. Isang halagang napakalaki. Para sa isang ordinaryong Pilipino, ang halagang iyon ay parang isang pangarap na hindi maaabot. Pero para kay Paulo, iyon ang naging rehas na kumulong sa kanyang katinuan. Saan galing ang utang na iyan? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig na. Sa cryptocurrency, Mang Ricardo, sagot ni Santos. Namuhunan si Paulo sa mga digital money na hindi niya lubos na nauunawaan. Akala niya ay madali siyang yayaman. Akala niya ay madodoble niya ang kanyang pera sa loob ng maikling panahon, pero bumagsak ang merkado. Nawala ang lahat ng pera niya. At ang masama pa, nanghiram siya sa mga maling tao para subukang bawiin ang nawala. Napapikit ako ng mariin. Cryptocurrency. Isang bagay na madalas kong marinig sa balita, pero hindi ko akalaing ito ang papatay sa aking anak. Ang aking Paulo, na pinalaki ko sa hirap at ginhawa, ay naging biktima ng sarili niyang kasakiman. Pero hindi lang iyon ang masakit.
Ikinuwento ni Santos na ang mga loan sharks na ito ay hindi mga ordinaryong Bombay sa kanto. Sila ay mga sindikato, mga taong may koneksyon sa mga masasamang elemento. Binigyan nila si Paulo ng taning, pagpapatuloy ni Agent Santos, 2 linggo. 2 linggo para bayaran ng 40 milyon. Kung hindi, papatayin nila siya. Papatayin nila si Vanessa. Papatayin nila ang lahat ng mahal niya sa buhay. Doon ko naramdaman ang isang matinding takot. Takot para sa aking anak. Kahit na tinangka niya akong lasunin, anak ko pa rin siya. Ngunit ang takot na iyon ay mabilis na napalitan ng pait. Dahil imbes na lumapit sa akin si Paolo, imbes na sabihin ang totoo, mas pinili niyang ialay ang buhay ko para sa kanyang kaligtasan. Diyan pumasok ang plano, Mang Ricardo, sabi ni Santos. Sinabihan siya ng mga taong ito na kung mawawala kayo, mapupunta sa kanya ang mana, mapupunta sa kanya ang insurance, mapupunta sa kanya ang kontrol sa inyong mga kumpanya. Iyon ang tanging paraan para mabayaran niya ang 40 milyon. Napahawak ako sa aking ulo. 40 milyong piso para sa buhay ng isang ama. Iyon pala ang presyo ko, naisip ko. Bakit hindi siya lumapit sa akin? Bakit hindi niya sinabi, Tay, nagkamali ako. Tay, tulungan mo ako. Alam ng lahat na mahal ko ang aking mga anak. Kahit na 40 milyon pa iyan, gagawan ko ng paraan. Ibenta ko man ang lahat ng aking ari-arian, hindi ko hahayaang mapahamak ang aking anak. Pero mas pinili ni Paulo ang makinig kay Vanessa. Mas pinili nilang maging mga anino sa dilim. Mas pinili nilang magluto ng lason habang kaharap ko sila sa hapagkainan. Naisip ko rin ang mga loan sharks na iyon. Sila ang mga aninong nagtatago sa likod ng aking anak. Sila ang mga totoong demonyo sa kwentong ito. Ginagamit nila ang takot. Ginagamit nila ang desperasyon ng mga tao. Sila ang nag-utos kay Paulo na gawin ang krimen sa Italia. Bakit sa Italia? Dahil mas madaling palabasin na aksidente ang lahat sa ibang bansa. Isang biglaang atake sa puso dahil sa pagod ng biyahe. Isang mabilis na pagpanaw ng isang matandang negosyante. Walang makakaalam, walang maghihinala at pag-uwi nila sa Pilipinas. Sila ay magmumukhang mga nagluluksang anak. Habang sa likod ng kanilang mga itim na damit, ay binibilang na nila ang milyon-milyong mana na pambayad sa kanilang utang. Mang Ricardo, nandito kami para protektahan kayo, sabi ni Santos. Hindi lang si Paulo ang tinitingnan namin. Gusto rin naming makuha ang mga taong nasa likod niya, ang mga loan sharks na nagpapatakbo ng sindikatong ito. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang lamig ng bakal sa aking mga kamay, kahit wala naman akong posas. Ang pakiramdam na ikaw ay pinagtaksilan ng sarili mong dugo ay mas masakit pa sa anumang sugat. Inisip ko ang aking asawang si Maria. Salamat sa Diyos at wala na siya rito para makita ito. Napakasakit para sa isang ina na makitang ang anak niya ay naging isang mamamatay tao para lamang sa pera. 40 milyong piso para sa perang iyon. Nakalimutan ni Paolo ang lahat ng itinuro namin sa kanya. Nakalimutan niya ang aming mga pinagsamahan. Nakalimutan niya na ako ang nagbuhat sa kanya noong bata pa siya. Ako ang nag-aruga sa kanya noong siya ay may sakit. Ang lahat ng iyon ay tinumbasan lang ng pera. Tumingin ako kay Agent Santos. Ang aking desisyon ay naging mas matatag pa. Gagawin ko ang gusto niyo, Agent, sabi ko. Ang boses ko ay wala ng panginginig. Itutuloy ko ang biyahe. Haharapin ko ang aking anak. At haharapin ko ang mga aninong iyon. Hindi ko ito ginagawa para lang sa sarili ko. Ginagawa ko ito para kay Paolo. Gusto ko siyang iligtas mula sa kanyang sarili. Gusto ko siyang iligtas mula sa mga taong gumagamit sa kanya. Dahil kung hahayaan ko siyang magtagumpay sa kanyang masamang balak, hindi lang ako ang mamamatay. Mamamatay din ang kanyang kaluluwa at habang buhay siyang mabubuhay sa ilalim ng mga anino ng kasamaan. Ang 40 milyong piso na iyon ay magiging isang sumpa na hindi niya matatakasan. Handa na ako. Handa na akong maglakad sa gitna ng panganib. Bit-bit ang sakit. Bit-bit ang galit. At bit-bit ang maliit na pag-asa na baka. Baka sa dulo ng lahat ng ito
ay mahanap muli ng aking anak ang kanyang daan pabalik sa amin. Tumayo ako mula sa upuan. Ang bawat hakbang ko ay may bigat. Ang bawat tibok ng puso ko ay may dasal. Para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa huling pagkakataon na maging isang ama, magsisimula na ang tunay na laro. Ang laro kung saan ang taya ay hindi lang pera, kundi ang aming mga buhay. Handa na ang lahat. Ang tiket ko patungong Italia ay tila naging isang tiket patungo sa aking sariling paghuhukom, pero hindi ako natatakot. Dahil alam ko, na sa likod ng mga aninong ito, ay may liwanag pa ring naghihintay at gagawin ko ang lahat para mahanap ang liwanag na iyon. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagharap sa pinakamasakit na katotohanan ng aking buhay. Narito na kami, sa loob ng dambuhalang eroplanong ito, 30,000 talampakan sa ibabaw ng ulap. Napakaganda at napakalambot ng upuan dito sa business class para sa ibang tao. Ito ay simbolo ng tagumpay at karangyaan. Pero para sa akin, ang upuang ito ay tila isang silya elektrika. Nararamdaman ko ang bawat panginginig ng eroplano. Kasabay nito ang panginginig ng aking puso. Sa tabi ko, nakaupo ang aking anak na si Paulo. Sa kabilang dako naman ay si Vanessa. Nagkunwari akong natutulog. Ipinikit ko ang aking mga mata, pero ang aking pakiramdam ay mas matalas pa sa kutsilyo. Naalala ko ang huling bilin ni Agent Santos sa loob ng maliit na silid ng NBI bago kami umalis ng Maynila. Mang, Ricardo, tandaan nyo, huwag na huwag kayong iinom ng kahit ano na manggagaling sa kanila. Kami ang bahala sa inyo. Nakasubaybay kami. Ang mga salitang iyon ang nagsisilbi kong baluti. Pero sa gitna ng katahimikan ng biyahe, mahirap kalimutan na ang taong katabi ko. Ang batang binuhat ko noong sanggol pa siya ay may bitbit na kamatayan para sa akin. Maya-maya lang, naramdaman ko ang bahagyang pagtapik ni Paulo sa aking balikat. Tay, gising ka ba? Mahinang tanong niya. Ang boses niya ay tila puno ng pag-aalala. Isang pag-aalala na alam ko ng peke. Isang pag-aalala na nakakasuya. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ngumiti ako ng pilit. Bakit Paulo? May kailangan ka ba? Inabot niya sa akin ang isang bote ng tubig. Isang simpleng bote ng tubig. Pero sa loob nito, ayon sa NBI, ay may nakahalong lason. Isang lason na ititigil ang tibok ng aking puso sa loob lamang ng ilang oras. Uminom ka muna tay, sabi ni Paulo. Masyadong tuyo ang hangin dito sa loob ng eroplano. Baka ma-dehydrate ka. Mahaba pa ang biyahe natin patungong Italia. Tiningnan ko ang bote. Tiningnan ko ang mga kamay ng aking anak. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Bahagya lang. Pero sapat na para makita ko ang kanyang takot. O baka naman, ang kanyang pagmamadali. Pagmamadali. Gusto na niya akong mamatay. Gusto na niyang mabayaran ang 40 milyong piso niyang utang sa mga loan sharks. Salamat anak, sagot ko. Pero busog pa ako sa kape na ininom ko kanina bago tayo sumakay. Itabi mo muna iyan. Iinumin ko na lang kapag nauhaw ako. Nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Mabilis itong naglaho, pero naroon ang pait. Lumingon siya kay Vanessa. Nagpalitan sila ng tingin. Isang tingin na punong-puno ng kahulugan. Si Vanessa naman ay sumabat ng may malambing na tinig. Tay, Ricardo, makinig ka kay Paulo. Alam mo namang mahina ang resistensya mo nitong mga nakaraang buwan. Kailangan mong uminom ng maraming tubig. Napakagaling niyang umarte. Napakalinis. Kung hindi ko lang napanood ang video sa NBI, siguradong maniniwala ako sa kanya. Siguradong sasabihin ko sa sarili ko na napakaswerte ko sa aking menugang. Ayos lang ako, Vanessa, pag-uulit ko. Huwag niyo akong alalahanin. Magpahinga na lang muna kayo. Muli kong ipinikit ang aking mga mata. Pero sa totoo lang, nagmamasid ako. Sa ikatlong row sa likuran namin, nakita ko si Agent Diana Wilson. Isa siyang undercover agent ng NBI. Nakasuot siya ng simpleng damit at tila nagbabasa lang ng libro. Nagtama ang aming mga mata sa salamin ng bintana. Tumango siya ng bahagya, isang tahimik na senyas na hindi ako nag-iisa. Sa gitna ng biyahe, muling sumubok si Paolo. Hindi na tungkol sa tubig, kundi tungkol sa aking mga negosyo.
Tay, naisip ko lang, simulang muli ni Paulo, pag-uwi natin sa Pilipinas. Baka gusto mong pirmahan na natin yung mga papeles para sa operational control ng kumpanya sa Atlanta, para naman mabawasan ang stress mo, para makapag-relax ka na ng tuluyan. Operational control. Alam ko ang ibig sabihin yan. Gusto na niyang makuha ang kapangyarihan. Gusto na niyang magkaroon ng access sa pondo ng kumpanya. 40 milyong piso. Iyon ang halaga ng kanyang katapatan. Pag-isipan natin iyan, anak, sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kadiliman ng gabi sa labas ay tila sumasalamin sa dilim ng puso ng aking anak. Tay, mas mabuti kung ngayon na, dagdag ni Vanessa, para wala nang legal na komplikasyon kung sakaling, alam mo na, may mangyaring hindi inaasahan. Kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, napakagat labi ako. Alam nila kung ano ang mangyayari. Inaasahan nila na pagbaba namin sa Italia, ako ay isa ng bangkay. Inaalok nila ako ng kamatayan habang nakangiti. Huwag nating pag-usapan ang trabaho ngayon, sabi ko ng may halong autoridad. Nandito tayo para magbakasyon, para kay Maria. Igalang natin ang alaala ng nanay nyo nang mabanggit ko ang pangalan ni Maria. Tumahimik si Paulo. Yumuko siya. Nakita ko ang isang saglit na pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Siguro ay naalala niya ang kanyang ina. Siguro ay naramdaman niya ang kurot ng konsensya. Pero mabilis itong napawi ng hawakan ni Vanessa ang kanyang kamay. Vanessa, siya ang tunay na lason sa buhay ni Paulo. Siya ang bumubulong ng kasamaan sa pandinig ng aking anak. Lumipas ang mga oras. Ang ingay ng makina ng eroplano ay tila naging isang malungkot na oyayi. 3 beses pang sinubukan ni Paulo na painumin ako ng tubig. Sa bawat pagkakataon, gumagawa ako ng dahilan. Minsan, nagkunwari akong naiihi. Minsan, nagkunwari akong masakit ang tiyan at ayaw muna ng tubig. At sa huling pagkakataon, sinabi kong mas gusto ko ang mainit na tsaa mula sa flight attendant. Nakita ko ang galit sa mga mata ni Vanessa. Ang kanyang pasensya ay nauubos na. Ang kanilang taning mula sa mga loan sharks ay papalapit na. 40 milyong piso. Isang malaking utang na nakapatong sa kanilang mga balikat. Habang nakatingin ako sa aking anak, isang malalim na lungkot ang bumalot sa akin. Anak ko, bakit mo ito ginagawa? Bakit mo ipinagpalit ang iyong ama sa pera? Kung lumapit ka lang sa akin, kung naging tapat ka lang, ibibigay ko ang lahat. Kahit higit pa sa 40 milyon. Dahil ang pera ay kinikita, pero ang magulang ay iisa lang. Pero pinili niya ang kadiliman. Pinili niya ang pagsisinungaling. Nang dumaan ang flight attendant para sa huling meal service bago ang landing, inabutan muli ako ni Paulo ng tubig. Sa pagkakataong ito, selyado ang bote. Mukhang bago. Mukhang ligtas. Tay, ito na lang. Selyado ito. Siguradong malinis, sabi ni Paulo. Ang kanyang boses ay tila desperado na. Tiningnan ko ang selyo. Mukhang maayos. Pero alam ko ang mga diskarte ng mga sindikato. Kayang-kaya nilang ibalik ang selyo na parang hindi nabuksan. Salamat, Paulo, sabi ko. Kinuha ko ang bote. Iinumin ko ito mamaya pagbaba natin. Gusto ko ng malamig na tubig pagtapak ko sa lupa ng Italia. Inilagay ko ang bote sa bulsa ng aking upuan. Nakita ko ang paghinga ng malalim ni Paulo. Akala niya ay nagtagumpay na siya. Akala niya ay iinumin ko rin iyon sa huli. Hindi niya alam na ang boteng iyon ay ibibigay ko kay Agent Santos bilang ebidensya sa wakas. At naramdaman namin ang pagbaba ng eroplano. Ang mga ilaw ng Florence ay nagsimulang kumislap sa ibaba. Napakaganda ng tanawin. Pero para sa akin, ang bawat ilaw na iyon ay paalala ng panganib na naghihintay. Nakaligtas ako sa biyaheng ito. Nakaligtas ako sa loob ng 13 oras na kasama ang aking mga kaaway. Pero alam ko na ito ay simula pa lamang. Ang tunay na labanan ay mangyayari sa lupa. Sa gitna ng mga bundok ng Tuscany, huminga ako ng malalim habang lumalapag ang eroplano. Panginoon, gabayan niyo po ako. Maria, bigyan mo ako ng lakas.
Pagbukas ng pinto ng eroplano, ang malamig na hangin ng Italia ay humampas sa aking mukha. Isang bagong yugto, isang mas mapanganib na laro. Naglakad kami palabas. Si Paulo ay nasa aking kanan, si Vanessa ay nasa aking kaliwa. Nakahawak sila sa aking mga braso na parang mga mapagmahal na anak. Pero alam ko ang totoo, ang hawak nila ay hindi hawak ng pagmamahal, kundi hawak ng isang predator na ayaw makatakas ang kanyang biktima. Nakalapag na kami. At sa bawat hakbang ko sa lupa ng Florence, alam ko na ang bawat kilos ko ay binabantayan. Hindi lang ng NBI, kundi ng tadhana. Itutuloy ko ang labang ito para sa katarungan, para sa aking sarili, at para sa huling pagkakataon na maipakita sa aking anak na ang kasamaan ay kailanman ay hindi magtatagumpay laban sa katotohanan. Nakarating na kami sa Florence. Ang Florence, o Firenze, sa salita ng mga lokal dito. Sinasabi nila na ito ang sentro ng sining at kultura sa buong mundo. At totoo nga, paglabas pa lang namin ng sasakyan, sinalubong na kami ng napakagandang tanawin. Ang mga gusaling gawa sa bato na daan-daang taon na ang tanda. Ang mga kalsadang yari sa makikinis na bato, ang simoy ng hangin na may halong amoy ng bagong luto na tinapay at kape. Napakaganda, napakatahimik, napakapayapa. Pero sa bawat paghinga ko ng hangin ng Florence, nararamdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Isang kirot na hindi kayang gamutin ng kahit anong sining. Isang kirot na mas matalas pa sa anumang espada. Sinasabi ko sa aking sarili, Ricardo, magpakatatag ka, huwag kang papahalata. Kailangan mong maging isang magaling na aktor. Kailangan mong magpanggap na ikaw ay isang masayang ama na nagbabakasyon kasama ang kanyang pamilya. Naglalakad kami patungo sa aming hotel. Ang Hotel Davansadi, isang lumang hotel na puno ng kasaysayan. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng aking mga paa. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa katotohanang bitbit ko. Si Paulo ay nasa aking kanan. Hawak niya ang aking braso. Tay, dahan-dahan lang sa paglakad, sabi niya sa akin. Ang boses niya ay napakalambing, napakamagalang. Ang boses na ito, ang narinig ko sa video sa NBI. Ang boses na nagsabing, tapos na. Matapos niyang lagyan ng lason ang tubig ko. Salamat anak, sagot ko. Pilit akong ngumingiti. Napakaasikaso mo talaga. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong sa kanya, Paulo, bakit? Bakit kailangan mong gawin ito? Bakit mo kailangang magkunwari na mahal mo ako, habang hinihintay mo na lang na tumigil ang puso ko? Sa aming kaliwa naman ay si Vanessa. Panay ang kuha niya ng litrato sa paligid. Tay Ricardo, tingnan mo ang duomo. Napakalaki, napakaganda. Sabi niya habang itinuturo ang dambuhalang simbahan na may kulay pulang simboryo. Tiningnan ko ang duomo. Isang obra maestra ng arkitektura. Pero ang nakikita ko lang ay ang refleksyon ni Vanessa sa lente ng kanyang kamera. Nakikita ko ang kanyang mga mata. Hindi ang ganda ng simbahan ang hinahanap niya. Ang hinahanap niya ay ang pagkakataon. Ang pagkakataon na makuha ang lahat ng sa amin. 40 milyong piso. Iyon ang numerong laging bumabalik sa isip ko. 40 milyong piso. Dahil sa perang iyon, naging pira-piraso ang dangal ng aking pamilya. Dahil sa halagang iyon, naging mga estranghero ang aking sariling dugo at laman. Naalala ko si Maria, ang aking asawa. Ito ang pangarap niya. Sinasabi niya sa akin noon, Ricardo, balang araw, kapag matanda na tayo, maglakad tayo sa Ponte Vecchio, doon sa tulay na may mga tindahan ng ginto. Gusto kong manood ng paglubog ng araw kasama ka. Narito na ako sa Florence, Maria. Narito na ako sa lugar na pinangarap mo. Pero wala ka sa tabi ko. At ang mas masakit pa, ang anak nating si Paulo, ang kaisa-isa nating anak na lalaki, ay siyang naghahanda ng aking libingan. Patawarin mo ako, Maria. Patawarin mo ako dahil hindi ko nagawang protektahan ang ating anak mula sa kanyang sariling kasakiman. Pagdating namin sa hotel, sinalubong kami ng manager, si Gregory, isang lalaking may dignidad at formal na pananamit.
"Welcome to Florence, Mr. Sullivan," sabi niya habang kinakamayan ako. Sa paghawak niya sa aking kamay, naramdaman ko ang isang maliit na bagay na idiniin niya sa aking palad. Isang maliit na tracking device, isang emergency beacon. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang kaunting kapanatagan. Alam ko na si Gregory ay hindi lang manager ng hotel. Isa siyang katuwang ng NBI at ng local authorities dito sa Italia. Kung may kailangan kayo, Mr. Sullivan, huwag kayong mag-atubiling tawagan ako ng diretsyo, sabi ni Gregory nang may diin. Tumango ako. Salamat, Gregory. Alam ko na nasa mabuting kamay ako. Pag-akyat namin sa aming suite, ang ganda ng tanawin mula sa bintana ay hindi matatawaran. Tanaw ang ilog ng Arno. Ang tubig ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw para itong isang painting. Pero sa loob ng silid na iyon, ang hangin ay tila napakabigat. Agad na kumilos si Paulo. Inayos niya ang aking mga gamit. Tay, magpahinga ka muna. Alam kong pagod ka sa biyahe. Gusto mo ba ng tsaa o baka gusto mo ng tubig? Muli, ang tubig. Palagi silang bumabalik sa tubig. Mamaya na, Paulo, sagot ko habang nakatingin sa labas. Gusto ko lang munang panoorin ang ilog. Napakatahimik ng tubig. Tila walang itinatagong panganib. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata na nagkatinginan silang dalawa ni Vanessa. May kaba sa kanilang mga kilos. Alam ko na nagmamadali sila. Ang kanilang mga creditors, ang mga loan sharks sa Pilipinas, ay hindi titigil hanggat hindi sila nakakabayad. 40 milyong piso ay hindi biro. Napaisip ako, paano nauwi sa ganito ang lahat? Pinalaki ko si Paulo sa pinakamagagandang paaralan. Ibinigay ko ang lahat ng kanyang hiling. Pero baka doon ako nagkamali. Baka sa sobrang pagbibigay ko, nakalimutan ko siyang turuan ng halaga ng paghihirap. Nakalimutan ko siyang turuan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa karakter. At si Vanessa, ang babaeng pumasok sa aming buhay na tila isang anghel na may mapanganib na pakay. Siya ang dahan-dahang lumason sa isipan ni Paulo. Siya ang nagturo kay Paulo na ang shortcut sa tagumpay ay ang pagkamatay ng sariling ama. Napakasakit. Napakasakit isipin na ang taong itinuring kong anak ay siyang naghihintay ng aking huling hininga. Nang gabi ring iyon, lumabas kami para maghapunan. Kumain kami sa isang maliit na trattoria malapit sa Piazza della Signoria. Ang pagkain ay masarap. Ang pasta ay sariwa, ang alak ay mabango. Pero para sa akin, ang bawat subo ay tila lason. Hindi lason na galing sa bote, kundi lason na galing sa katotohanan. Nakaupo kami sa ilalim ng mga bituin. Ang paligid ay puno ng mga turista na tumatawa at nagkakasiyahan, pero kaming tatlo, kami ay tila mga aktor sa isang madilim na dula. Tay, alam mo ba, simula ni Vanessa, napakaganda ng lugar na ito. Pero mas magiging maganda ang buhay natin pag uwi sa Pilipinas. Marami tayong plano ni Paulo para sa kumpanya. Gusto naming patunayan sa inyo na kaya na naming dalhin ang legacy nyo. Legacy. Isang salitang napakabigat. Ang legacy ko ay hindi ang kumpanya. Ang legacy ko ay ang aking pamilya. At sa sandaling ito, nakikita ko na ang aking legacy ay gumuho na. Mabuti iyan, Vanessa, sagot ko sa mahinang boses. Ang mahalaga ay marunong kayong magpahalaga sa kung anong mayroon tayo dahil ang pera. Madaling mawala iyan. Pero ang dangal, kapag nawala, hinding-hindi na maibabalik. Tumahimik si Paolo. Yumuko siya at pinaglaruan ang kanyang pagkain. Siguro ay tinatamaan siya. Siguro ay nararamdaman niya ang bigat ng aking mga salita. Pero si Vanessa, nanatiling matigas ang kanyang mukha. Ngumiti siya ng plastik. Siyempre naman, Tay, dangal ang pinakaimportante sa amin. Dangal. Napakasarap pakinggan ng salitang iyon mula sa taong nagpaplano ng murder. Pagkatapos ng hapunan, naglakad kami pabalik sa hotel. Ang Florence sa gabi ay mas lalong gumaganda. Ang mga ilaw ay nagbibigay ng misteryo sa bawat eskinita. Nakita ko si Agent Diana Wilson sa di kalayuan. Nakasuot siya ng jacket at tila isang simpleng turista lang. Tumango siya sa akin. Isang paalala na ang mga anghel ng katarungan ay nakabantay.
Pagpasok ko sa aking kuwarto, sinarado ko ang pinto at sumandal dito. Huminga ako ng malalim. Ang aking puso ay pagod na. Pagod na sa pagpapanggap. Pagod na sa sakit. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang matandang lalaki. Isang lalaking mayaman sa pera, pero mahirap sa pagmamahal ng anak. Maria. Bulong ko sa dilim. Sana ay gabayan mo ako bukas. Dahil bukas, dadalhin nila ako sa Vachda, sa bangin ng Tuscany. Bukas, gagawin nila ang kanilang huling hakbang. Hindi ako natatakot mamatay, pero natatakot ako sa katotohanan na ang pumatay sa akin ay ang sarili kong anak. Gusto kong maniwala na magbabago pa siya. Gusto kong maniwala na sa huling sandali ay bibitawan niya ang kanyang masamang balak. 40 milyong piso. Iyan ang nakataya. At bukas, malalaman ko kung magkano nga ba talaga ang halaga ko sa puso ng aking anak. Hihiga na ako, pero alam kong hindi ako makakatulog. Ang ganda ng Florence ay narito, pero ang dilim ng pagtataksil ay mas lalong nangingibabaw. Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin. Magandang araw sa inyong lahat, mga kasama ko sa pagtanda. Ako muli ang inyong kaibigan, si Ricardo. Alam nyo, sa edad kong ito, akala ko ay nakita ko na ang lahat ng ganda at dumi ng mundo. Pero ang naranasan ko sa Tuscany, sa bansang Italia, ay isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Isang karanasang nagpabago sa tingin ko sa salitang pamilya. Noong umagang iyon, ang langit ay napakalinaw, kulay asul na parang kristal. Malamig ang simoy ng hangin, iyong tipong masarap humigop ng mainit na kape habang nakatanaw sa malalawak na taniman ng ubas. Napakaganda ng Tuscany. Para itong isang painting na nabuhay, pero sa likod ng kagandahang iyon, may nakatagong panganib na hindi ko agad napansin. Sina Paolo at Vanessa, ang aking pamangkin at ang kanyang asawa ay tila masiglang-masigla. Lolo Ricardo, tawag sa akin ni Vanessa, ang tamis ng kanyang boses, masyadong matamis, na kung iisipin mo ngayon, ay parang nakakaumay. Sabi niya, may alam daw silang isang lugar na napakatahimik, isang lugar kung saan makikita ko ang pinakamagandang tanawin sa buong Italia, isang bangin na malayo sa ingay ng mga turista. Siyempre, dahil nagtitiwala ako sa kanila, sumama ako. Sino ba naman ang mag-aakalang ang sarili mong dugo at laman ay may masamang balak? Sumakay kami sa sasakyan. Habang bumabaybay kami sa mga kurbada ng kalsada, napansin ko ang katahimikan ni Paolo, si Paolo. Ang batang dati ay karga-karga ko lang. Ngayon, ang kanyang mga kamay sa manibela ay tila nanginginig. Akala ko ay pagod lang siya sa pagmamaneho. Hindi ko alam, ang kaba niya ay dahil sa bigat ng konsensya o baka dahil sa takot na magkamali sa kanilang plano. Paolo, iho, sabi ko sa kanya. Masyado yatang malayo ang pupuntahan natin. Hindi ba tayo maliligaw? Lumingon siya sa akin, pero hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Malapit na tayo. Sulit ang pagod nyo pagdating natin doon. Para itong langit sa lupa. Langit sa lupa. Iyon ang sabi niya. Ngayon ko lang na-realize, baka ang ibig niyang sabihin ay talagang ipadadala na nila ako sa langit. Pagkalipas ng halos 1 oras, huminto ang sasakyan. Pagbaba namin, ang hangin ay naging mas malakas. Naririnig ko ang huni ng mga ibon, pero tila may kakaiba sa kanilang tunog, parang babala. Naglakad kami ng kaunti sa isang masukal na daan. Ang aking tuhod ay medyo sumasakit na. Alam niyo naman, kapag lampas 65 na ang edad, ang bawat hakbang ay may kasamang dasal. Dito na tayo, Lolo, sabi ni Vanessa. Inalalayan niya ako sa braso. Ang higpit ng hawak niya. Pakiramdam ko, hindi iyon hawak ng pagmamahal. Iyon ay hawak ng isang taong natatakot na makawala ang kanilang huli. Nakarating kami sa dulo ng isang mataas na vachda o isang bangin. Pagdungaw ko, biglang umikot ang paningin ko. Napakataas. Sa ibaba, puro malalaking bato at matatalim na sanga ng puno. Kapag nahulog ang isang tao rito, wala nang pagkakataong mabuhay pa. Dito ko na naalala ang pinag-uusapan nila noong nakaraang gabi. Ang Plan B. Ang kanilang bilyon-bilyong pisong pangarap. Isipin nyo, mga kasama,
Dahil lamang sa halagang 50 milyong piso na mana, handa nilang itapon ang buhay ng isang matanda. 50 milyong piso. Sa atin sa Pilipinas, napakalaking pera na niyan. Marami nang mabibili, marami nang matutulungan, pero para sa kanila, ang perang iyon ay mas mahalaga kaysa sa buhay ko. Tumayo ako malapit sa gilid. Napakaganda nga, Vanessa, sabi ko. Sinubukan kong panatilihing tinang-tinang ang aking boses. Kahit nasa loob ko, ang puso ko ay tumitibok ng napakabilis. Dug, dug, dug. Parang tambol sa sobrang kaba. Lolo, lumapit pa kayo ng kaunti, hirit ni Paulo. Lumapit siya sa likod ko. Nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan sa likuran ko. Doon, Lolo. Tingnan niyo iyong lumang simbahan sa malayo. Doon niyo makikita ang totoong ganda ng Tuscany. Tumingin ako sa tinuturo niya. Pero wala akong nakitang simbahan. Ang nakita ko lang ay ang kawalan. Ang nakita ko lang ay ang panganib. Alam niyo, sa sandaling iyon, pumasok sa isip ko ang lahat ng alaala ko sa Pilipinas. Ang amoy ng tuyo sa umaga. Ang tawanan ng mga kapitbahay habang nagwawalis ng bakuran. Ang pagmamahal ng aking yumaong asawa. Naisip ko, dito na ba matatapos ang lahat? Sa isang malayo at banyagang lugar? Sa kamay ng mga taong itinuring kong pamilya? Paolo, tawag ko sa kanya nang hindi lumingon. Alam mo ba, noong bata ka pa, ako ang nagturo sa iyong maglakad? Hawak ko ang dalawang kamay mo. Takot na takot ako noon na madapa ka, kasi ayaw kong masaktan ka. Naramdaman ko ang pagtigil niya. Ang katahimikan ay naging mas mabigat, kahit ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Lolo, bakit niyo po sinasabi iyan? Tanong niya. Ang boses niya ay gumaralgal. Wala lang iho, sagot ko. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na ang kamay na humahawak sa akin ngayon ay ang kamay na minsan kong iningatan. Naramdaman ko ang pagluwag ng hawak ni Vanessa sa aking braso. Siguro, tinamaan sila ng kaunting hiya, o baka naman, nakuha ko ang kanilang loob kahit pansamantala lang. Pero hindi sila tumigil. Ang sakim ay mananatiling sakim hanggat hindi nakukuha ang gusto. Lolo, picturean namin kayo, mungkahi ni Vanessa. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Umirog pa kayo ng kaunti sa kanan para makuha ang sikat ng araw. Ang kanan. Ang kanang iyon ay wala ng lupa. Isang maling hakbang lang at tuluyan na akong mawawala sa mundong ito. Sinasadya nila. Gusto nilang magmukhang aksidente. Gusto nilang sabihin sa mga pulis na nadulas lang po ang lolo namin habang nagpapapicture. Napakatanda na po kasi niya, hindi na maayos ang balanse. Napakatalinong plano, napakasamang plano. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa langit. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Bulong ko sa aking sarili. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Ang mga taong mahal natin sa buhay, minsan, sila pa ang magbibigay sa atin ng pinakamasakit na sugat. Ang pera. Ang pera ay talagang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang 50 milyong pisong iyon ay tila naging isang halimaw na lumamon sa pagkatao ni na Paulo at Vanessa. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatayo ng matuwid. Kahit nanginginig ang aking mga binti, hindi ko ipinakita sa kanila na alam ko ang kanilang binalak. Vanessa, Paulo, tawag ko sa kanila. Halika kayo rito sa tabi ko. Huwag niyo na akong picturean ng mag-isa. Gusto ko, magkakasama tayo. Isang litrato nating tatlo. Para kahit anong mangyari, may alaala tayong magkakasama. Nakita ko ang pagkakabigla sa kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan ang sinabi ko. Siguro ay naisip nila kung mahuhulog ako, baka maisama ko pa sila kung magkakatabi kami. Lolo, baka hindi kasya sa frame ng kamera, palusot ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat mula sa akin tungo sa bangin. Kasya tayo, pilit ko. Magyayakapan tayo, bilang isang pamilya, ang salitang pamilya. Binigkas ko iyon ng dahan-dahan. Pamilya. Gusto kong tumagos ang bawat titik nito sa kanilang mga puso. Gusto kong maalala nila na ako ay hindi lang isang tseke na may maraming zero. Ako ay isang tao, ako ay kanilang lolo. Sa puntong iyon, alam ko na ang plan B nila ay nagsisimula ng mabigo. Hindi dahil sa lumaban ako ng pisikal, kundi dahil hinarap ko sila ng may katotohanan at pagmamahal. Kahit na ang nasa puso nila ay puot
at kasakiman. Pero alam ko rin, hindi pa ito ang tapos. Ang mga taong desperado ay gumagawa ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Ang bangin ng Tuscany ay nananatiling tahimik, pero ang panganib ay naroon pa rin, naghihintay ng tamang pagkakataon. Mga kasama, habang nakatayo ako roon sa gilid ng bangin, isa lang ang naging dalangin ko, na sana, sa huling yugto ng aking buhay, hindi ako mamatay sa kamay ng puot. Sana, ang ganda ng Tuscany ay hindi maging saksi sa aking huling hininga dahil lang sa pagkagahaman sa pera. Ang hangin ay muling umihip ng malakas, isang malamig na haplos sa aking pisngi. Tumingin muli ako sa bangin, napakalalim, napakadilim. At sa aking tabi, ang aking pamilya, na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang bangin sa mundo. Dito muna natatapos ang ating kwento sa araw na ito. Abangan ninyo ang susunod na kabanata kung saan malalaman nyo kung paano ako nakaligtas o kung paano nagpatuloy ang kanilang madilim na plano. Salamat sa pakikinig at laging tandaan, ang tunay na kayamanan ay wala sa bangko kundi nasa linis ng ating konsensya at tindi ng ating pagmamahal sa kapwa. Ingat po kayong lahat. Hanggang sa muli, malamig ang simoy ng hangin dito sa itaas ng bangin. Naririnig ko ang hampas ng alon sa ibaba. Napakalakas. Tila ba nagagalit ang dagat? Ang sabi nila, ang taas ng bangin na ito ay mahigit 60 metro, isang maling hakbang lang, at siguradong mawawakasan ang lahat. Nararamdaman ko ang bigat ng kamay ni Paulo sa aking balikat. Ang sarili kong anak. Ang batang dati-rati ay kinakandong ko at pinatutulog sa aking mga bisig. Ngayon, ang kamay na iyon ay tila bakal sa bigat. Isang itulak lang niya, at mahuhulog ako sa kailaliman. Paulo, anak, ang tanging nasabi ko. Mahina lang ang boses ko, halos tangayin ng hangin, pero alam kong naririnig niya ako. Hindi siya sumagot, ngunit nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang mga daliri. Alam ko ang nasa isip niya, ang pera, ang mana, ang lahat ng kayamanang pinaghirapan ko sa loob ng maraming dekada. Para sa kanya, ang buhay ko ay isa na lamang hadlang. Isang hadlang na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Lumingon ako ng bahagya, hindi para lumaban, kundi para tingnan ang kanyang mga mata. Paulo, naaalala mo ba ang nanay mo? Napatigil siya. Bahagyang lumuwag ang pagkakahawak niya sa aking balikat. Huwag mong banggitin ang pangalan ni nanay. Sigaw niya. Puno ng galit ang kanyang boses, pero may halong pait, may halong sakit. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sabi ng nanay mo noong sanggol ka pa. Ricardo, ang anak nating ito ang magiging tagapagtanggol mo kapag matanda ka na. Sabi niya, ikaw ang magiging lakas ko. Tumawa si Paulo. Isang tawang walang kagalakan. Lakas? Tingnan mo ang sarili mo, tay. Matanda ka na, ulyanin. Wala ka ng silbi sa mundong ito, kundi ang ibigay sa akin ang nararapat kong makuha. Ang perang ipinagkakait mo, ang pera na yan. Pag-uulit ko sa kanyang sinabi, iyan ba talaga ang kapalit ng lahat, Paulo? 5 milyong piso? 10 milyon? Kahit 1 bilyong piso pa iyan. Hindi niyan mabibili ang katahimikan ng iyong loob kapag wala na ako. Huminga ako ng malalim. Hinahayaan kong pumasok ang malamig na hangin sa aking baga. Sa sandaling ito, hindi ako natatakot mamatay. Ang kinatatakutan ko ay ang mawala ang kaluluwa ng aking anak. Alam mo, pagpapatuloy ko noong huling gabi ng nanay mo sa ospital bago siya pumanaw. Hinawakan niya ang kamay ko. Sabi niya, Ricardo, alagaan mo si Paulo. Huwag mo siyang pababayaan kahit anong mangyari. At ginawa ko yon, anak. Ibinigay ko ang lahat. Lahat-lahat. Nararamdaman ko ang mabilis na paghinga ni Paulo sa likuran ko. Ang kanyang kamay na nasa balikat ko ay tila nawawalan ng lakas. Tandaan mo ang paboritong kanta ng nanay mo. Simula ko. At dahan-dahan, sa gitna ng hangin at dagat, nirestiales ko ang mga salitang palagi naming kinakanta noon. Anak, sa bawat hakbang mo, naroon ako. Tumahimik ka! Tumahimik ka na! Sigaw niya. Pero ngayon ay basag na ang kanyang tinig. Umiiyak siya. Naririnig ko ang kanyang paghikbi.
Ito na ang pagkakataon ko, Paolo, anak ko. Hindi pa huli ang lahat. Patawad kung naging pagkukulang ako bilang ama. Pero huwag mong gawin ang isang bagay na pagsisisihan mo habang buhay. Isang tulak lang at mawawala na ang iyong tatay. Pero kasabay ng pagbagsak ko ay ang pagbagsak din ng iyong dangal. Patawad, bulong niya. Isang napakahinang bulong. Patawad, tay. Pero kailangan ko ang pera. Baon na ako sa utang. Papatayin nila ako kapag hindi ko sila nabayaran. Doon ko naintindihan. Ang aking anak ay bilanggo ng kanyang sariling mga pagkakamali. Hinawakan ko ang kanyang kamay na nasa balikat ko. Malamig ang kanyang balat. Malalampasan natin ito, sabi ko sa kanya. Sama-sama tayo, tulad ng dati. Ngunit sa sandaling akala ko ay nanalo na ang pagmamahal, biglang nanigas ang kanyang katawan. Naramdaman ko ang muling paghigpit ng kanyang hawak. Ang takot ay muling napalitan ng desperasyon. Hindi, sabi niya. Hindi, huli na. Wala na akong mabalikan. At doon, itinalaga niya ang kanyang sarili. Naramdaman ko ang pagtulak niya. Ang aking mga paa ay nasa dulo na ng talampas. Ang maliliit na bato ay nagsimula ng mahulog sa bangin. Isang segundo na lang, at mawawala na ang lahat. Paolo, huwag. Biglang may sumabog na liwanag mula sa malayo. Pulis, huwag kang gagalaw. Itaas ang iyong mga kamay. Ang boses na iyon ay tila galing sa langit. Nakita ko ang mga asul at pulang ilaw na kumikislap mula sa mga sasakyang mabilis na dumarating. Ang mga sirena, ang ingay ng mga sapatos na tumatakbo sa damuhan. Napatigil si Paolo. Ang kanyang mukha ay namutla sa ilaw ng mga flashlight. Bitawan mo ang iyong ama. Dahan-dahan. Utos ng isang opisyal. Nanginginig ang buong katawan ni Paolo. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay nakahanda akong itulak sa kamatayan, ay dahan-dahang bumitaw. Itinaas niya ang mga ito sa itaas ng kanyang ulo. Napaluhod siya sa damuhan, humahagulgol ng iyak. Tay, patawad. Lumapit ang mga pulis. Mabilis nilang pinusasan si Paolo. Nakatayo lang ako doon, sa gilid ng bangin, habang pinagmamasdan ang aking anak na dinadala palayo. Lumapit sa akin ang isang matandang opisyal. Inalalayan niya ako palayo sa dulo ng talampas. Lolo, ligtas na po kayo. Narito na kami. Tumingin ako sa kanya. Pagkatapos ay tumingin ako muli sa langit. Ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita. Salamat ang tanging nasabi ko. Salamat dahil hindi ako namatay. Pero higit sa lahat, salamat dahil sa huling sandali, nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ng aking anak. May pag-asa pa. Kahit na nasa likod na siya ng mga rehas, may pag-asa pa na ang aking Paolo. Ang aking munting anak ay mahanap ang daan pabalik sa amin ng kanyang nanay. Habang isinasakay ako sa ambulansya para masuri, naramdaman ko ang pagod ng buong katawan ko. 70 taon na ako sa mundong ito, pero ang gabing ito ang pinakamahaba sa lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng pagtatangkang patayin ako ng sarili kong dugo, may kapayapaan akong nararamdaman. Dahil sa dulo ng bangin, hindi lang buhay ko ang nailigtas, kundi ang katotohanang ang pagmamahal ng isang magulang ay walang hangganan. Paolo, anak, maghihintay ako. Maghihintay ako hanggang sa muli mong matutunan ang magmahal ng tama. Hanggang sa muli, magpahinga ka muna. At balang araw, tayo ay muling magiging isang pamilya. Dito natatapos ang gabi ng lagim at nagsisimula ang mahabang paglalakbay tungo sa pagpapatawad. Panginoon, salamat. Salamat sa isa pang pagkakataon. Narito ako ngayon, nakaupo sa loob ng isang malamig na silid sa hotel. Ang hangin mula sa aircon ay tila nanunuot sa aking mga lumang buto, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman ko sa aking puso. Sa harap ko, nakatayo ang aking anak na si Paolo at ang kanyang kinakasamang si Vanessa. Hindi ko akalaing sa ganitong paraan tayo magkakaharap muli, anak. Nakayuko si Paolo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sa tabi niya, si Vanessa ay panay ang haplos sa kanyang sariling mga kamay, hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napakabigat. Tila ba bawat segundo ay isang toneladang bigat na nakadagan sa aming lahat. Tay,
Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Paulo. Mahina. Basag ang boses. Puno ng takot. Tiningnan ko siya ng matagal. Naalala ko noong bata pa siya, kapag nadapa siya sa paglalaro ng basketball sa labas ng aming bahay, agad siyang tatakbo sa akin. Iiyak siya at sasabihing, "Tay, ang sakit." At bilang ama, agad kong hihipan ang kanyang sugat at sasabihing, "Tahan na, magiging maayos din ang lahat." Pero ngayon, ang sugat na ginawa niya ay hindi na makukuha sa ihip lang. Ang sugat na ito ay malalim. Ito ay sugat ng pagtataksil. Nagsimulang magsalita si Paulo. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat. Sinabi niya kung paano siya nalunod sa utang dahil sa pagsusugal at maling mga desisyon sa negosyo. Sinabi niya na hinahabol siya ng mga masasamang loob, mga sindikato na walang awa. 40 milyong piso. Iyon ang halagang kailangan niya. 40 milyong piso para sa kanyang buhay. Dahil kung hindi niya mababayaran ang utang na iyon, ang susunod na balita na matatanggap ko ay ang kanyang bangkay na nakalutang sa ilog. "Tay, natatakot ako," ang sabi ni Paulo habang nakaluhod na sa paanan ko. "Papatayin nila ako. Wala na akong ibang matatakbuhan. Si Vanessa, tinulungan lang niya ako. Akala namin, kapag nawala ka, makukuha na namin ang mana at mababayaran ko ang mga utang ko." Narinig ko ang boses ni Vanessa na sumasali sa usapan. Humihingi rin siya ng patawad. Sinasabi niyang mahal lang daw niya si Paulo, kaya niya nagawa ang lahat ng iyon. Na nadala lang daw sila ng gipit na sitwasyon. Nakikinig lang ako. Hinayaan ko silang magsalita. Hinayaan ko silang ilabas ang lahat ng dumi sa kanilang mga puso. Habang nagsasalita sila, nakita ko ang kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mukha. 40 milyong piso. Napakalaking halaga. Maraming buhay na ang mababago ng perang iyon. Pero para kay Paulo, iyon ang halaga ng kanyang kalayaan mula sa kamatayan. Tumayo ako ng dahan-dahan. Nararamdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod, pero pinilit kong magpakatatag. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng Maynila na tila walang pakialam sa aming pinagdaraanan. "Anak," ang panimula ko. Huminto ako sandali para huminga. "Mahal kita. Alam mo iyan, kahit na tinangka mong bawiin ang buhay ko doon sa bangin, mahal pa rin kita." Lalong lumakas ang iyak ni Paulo. "Patawad, tay. Patawad. Patawad." Paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang iyon. Patawad. Isang salitang napakadaling bitawan, pero napakahirap panindigan. "Magbabayad ako," ang sabi ko sa kanila. "Ibibigay ko ang 40 milyong piso na kailangan mo. Babayaran ko ang iyong mga utang sa mga taong iyon. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Hindi ko hahayaang mamatay ang kaisa-isa kong anak dahil lang sa pera." Nakita ko ang panandaliang liwanag sa mga mata ni Paulo. Tila ba nabunutan siya ng tinik sa dibdib, maging si Vanessa ay napahinga ng maluwag. Marahil ay iniisip nila na dahil sa pagmamahal ko ay maliligtas na sila sa lahat ng kanilang ginawa. Ngunit nagkakamali sila. "Ililigtas ko ang iyong buhay, Paulo. Ang pagpapatuloy ko. Ang boses ko ay mas matatag na ngayon dahil ang buhay ay regalo mula sa Diyos. Walang halaga ng pera ang makakatumbas sa hininga ng isang tao." Huminto ako at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Pero, kailangan mong pagbayaran ang iyong kasalanan sa batas. Ang pag-ibig ko bilang ama ay hindi nangangahulugang kukonsintihin ko ang iyong krimen." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang ilang mga pulis na kanina pa pala nakikinig sa labas. Nakita ko ang gulat at takot na muling bumalik sa mukha ni Paulo at Vanessa. "Tay? Ano ito?" ang tanong ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. "Ito ang katarungan, anak," ang sagot ko. "Ibibigay ko ang pera para mabuhay ka, pero ibibigay din kita sa mga pulis para ituwid mo ang iyong buhay. Ang bilangguan ay hindi dulo ng iyong mundo. Ito ay simula ng iyong pagbabago." Narinig ko ang tunog ng mga posas. Krr, krr, krr. Ang tunog na iyon ay tila humihiwa sa aking puso. Nakita kong ikinabit ang mga bakal sa mga kamay ng aking anak. Pinanood ko silang dalawa ni Vanessa habang dahan-dahang inilalabas ng silid. "Tay, tay, wag naman ganito, tay."
ang sigaw ni Paulo habang hinihila siya palayo. Hindi ko siya tiningnan. Nanatili akong nakatingin sa malayo. Ang bawat sigaw niya ay tila saksak sa aking dibdib. Masakit, napakasakit. Walang amang nagnanais na makitang nakaposas ang kanyang anak, ngunit ito ang tamang gawin. Ang tunay na awa ay hindi ang pagtakpan ang mali. Ang tunay na awa ay ang pagliligtas sa kaluluwa ng taong nagkasala kahit na masakit ang paraan. Nang mawala na ang ingay ng kanilang mga hakbang, nang tuluyan na silang madala ng mga pulis, naiwan akong mag-isa sa silid. Napaupo ako sa kama. Napansin ko ang aking mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Umiyak ako. Umiyak ako hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangungulila. 40 milyong piso. Iyon ang halagang ibinayad ko para sa kanyang buhay. Pero ang halaga ng kanyang pagkatao ay higit pa doon. Panginoon, ang bulong ko habang nakatingala sa kisame. Gabayan mo po ang aking anak. Turuan mo siyang magsisi ng tunay at bigyan mo po ako ng lakas na harapin ang mga darating pang-araw. Sa loob ng silid na iyon, tanging ang tunog ng aircon at ang mahina kong hikbi ang naririnig. Nagawa ko na ang aking tungkulin bilang ama. Nailigtas ko ang kanyang buhay mula sa mga masasamang tao. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay iligtas ang kanyang sarili mula sa kanyang sariling kadiliman. Mahaba pa ang gabi, marami pang pagsubok ang darating, pero sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ang kaunting gaan sa aking loob. Dahil ang katarungan at ang awa, sa wakas, ay nagtagpo. 6 na buwan na ang nakalipas. Nakaupo ako ngayon dito sa beranda ng aming bahay sa probinsya. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na barakong kape. Habang pinagmamasdan ko ang pagsikat ng araw sa likod ng mga bundok, nararamdaman ko ang init nito sa aking mukha. Napakatahimik, napakapayapa. Sa loob ng bahay, naririnig ko ang tawanan ng aking mga apo. Ang saya sa kanilang mga boses ay tila musika sa aking pandinig. Kasama nila ang aking anak na si Christina. Siya ang nanatili sa tabi ko. Siya ang nag-alaga sa akin sa mga panahong tila gumuho ang aking mundo. Christina. Ang aking anak na hindi kailanman humingi ng kapalit. Ang kanyang katapatan ay higit pa sa anumang ginto. Kinuha ko ang isang sobreng nasa ibabaw ng mesa. Galing ito sa loob ng bilangguan mula kay Paolo. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa bawat salitang nakasulat, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang pagsisisi. Sabi niya sa kanyang sulat, "Tay, patawad." Sa loob ng malamig na rehas na ito, natutunan ko ang tunay na halaga ng bawat sentimong ibinigay mo. Patawad dahil nabulag ako ng pera. Patawad dahil muntik ko nang mawala ang tanging taong tunay na nagmamahal sa akin. Naluha ako habang binabasa ang kanyang mga salita. Pagsisisi, isang malalim na pagsisisi. Alam ko, matatagalan pa bago siya makalabas. Siya at si Vanessa ay kailangang harapin ang bunga ng kanilang mga maling desisyon. Ngunit sa puso ko, bilang kanilang ama, nagsimula na ang paghilom, hindi ko sila kinamumuhian. Pinagdarasal ko na sana, sa kanilang paglabas balang araw ay maging bago na silang tao, naisip ko. Ang buhay pala ay hindi sinusukat sa dami ng pera sa bangko. Hindi ito sinusukat sa laki ng bahay o sa ganda ng sasakyan. Ang tunay na kayamanan ay ang mga taong nakapaligid sa iyo sa oras ng iyong kahinaan. Ang pamilya ay hindi lang tungkol sa kadugo. Hindi lang ito dahil magkapareho kayo ng apelyido. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong hindi ka iiwan sa gitna ng unos. Sila ang mga taong handang makinig sa iyong mga kwento kahit paulit-ulit na ito. Sila ang mga taong tapat, matapat sa lahat ng oras. Tiningnan ko ang aking mga apo na tumatakbo patungo sa akin. "Lolo, Lolo, laro tayo," ang sigaw nila. Napangiti ako. Ibinaba ko ang sulat ni Paulo at niyakap sila ng mahigpit. Sa aking edad na ito, natutunan ko na ang pinakamahalagang aral. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao. Ito ay para sa sarili nating katahimikan. At ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal, ay walang kondisyon. Tapos na ang gabi ng lagim. Narito na ang bagong umaga. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na makitang muli ang ganda ng mundo.
Sa bawat hininga ko ngayon, baon ko ang pasasalamat. Pasasalamat dahil sa kabila ng lahat, nananatili akong buo, nananatili akong may pag-asa. Dahil sa huli, ang pag-ibig at katapatan ang laging mananaig. Ako si Ricardo, at ito ang aking kwento. Isang kwento ng pagkakamali, ng katarungan, at higit sa lahat, ng walang hanggang pag-asa. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa ating lahat.